Mga kapatid, maligayang pagbalik sa ating espiritual na paglalakbay sa banal na Quran. Matapos nating pagnilayan ng malalim na kahulugan ng Surah Al-Fatiha, ang simula, tayo naman ay tutungo sa susunod na kabanata ng banal na kapahayagan, ang Surah Al-Baqarah, ang pangalawa at pinakamahabang surah sa banal na Quran. Ang Surah Al-Baqarah ay hindi lamang isang kabanata, ito ay isang gabay para sa isang mabuting buhay na tumutukoy sa individual, pamilya, komunidad at bansa. Ito ay nagsasalita tungkol sa pananampalataya, gabay, pakikibaka, batas at banal na awa. Dahil sa haba at lalim nito, ating ito ay pag-aaralan sa ilang bahagi. At ang video na ito ang unang bahagi ng banal na paglalakbay na ito. Sa unang bahagi na ito, tayo ay magtutuon sa mga pambungad na talata nito. Ang mga talatang nagpapakilala sa Quran bilang gabay para sa mga makadiyos, ang mga katangian ng mga tunay na mananampalataya, at ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Surah Al-Baqarah. Bakit ang pangalan ay Al-Baqarah? Ang Al-Baqarah o ang baka ay kinuha ang pangalan nito mula sa kwento ng baka na lumilitaw sa surah na ito, partikular sa mga talata 67 hanggang 73. Gayunpaman, hindi ito ginagamit bilang isang pamagat na nagsasaad ng paksa ng surah. Sa makatuwid, ang pagsasalin sa pangangalang Al-Baqarah bilang baka o giyang babae ay magiging mali. Kabuuang bilang ng mga talata 286, lugar ng paghahayag Medina. Bagamat ito ay isang Medinan surah, natural itong sumusunod sa Makkan surah na Al-Fatiha na nagtatapos sa panalangin na ito, patnubayan mo kami sa tamang landas. Nagsisimula ito sa sagot sa panalangin ito, ito ang aklat na siyang gabay. Malaking bahagi ng Al-Baqarah ang inihayag sa Medina noong unang 2 taon ng buhay ng banal na propeta. Ang isang maliit na bahagi na inihayag kalaunan ay isinama sa surah na ito dahil ang nilalaman nito ay malapit na nauugnay sa mga paksang tinalakay sa surah na ito. Halimbawa, ang mga talatang nagbabawal sa interes ay inihayag sa pagtatapos ng buhay ng banal na propeta ngunit isinama sa surah na ito. Sa parehong dahilan, ang huling 2 talata ng surah na ito, 284 or 286, na inihayag sa Mecca bago ang hijra ng banal na propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan sa Medina, ay isinama rin dito. Simulan natin ng may pagninilay, bukas ang puso at may malalim na hangarin na maunawaan ang mga salita ni Allah at naway ang paglalakbay na ito ay magpalapit sa atin sa katotohanan. Makasaysayang konteksto ng Surah Al-Baqarah. Upang lubos na maunawaan ang mensahe ng Surah Al-Baqarah, mahalagang maunawaan ang makasaysayang konteksto nito. Sa Mecca laban sa Medina. Sa Mecca, ang Quran ay pangunahing nakatuon sa mga polytheistic Quraysh na hindi pamilyar sa mga turo ng Islam. Mga bagong tema pagkatapos ng hijra sa Medina, ang Islam ay hindi na lamang tungkol sa individual na paniniwala. Sa pagtatatag ng isang lipunang Islamiko, sinimulan ng Quran na tugunan ng mga isyung panlipunan, pampolitika, legal at pang-ekonomiya. Kaya naman ang isang Medinan surah tulad ng Al-Baqarah ay kinabibilangan ng mga patnubay para sa pagbuo ng komunidad, katarungang panlipunan, mga tuntunin para sa pagsamba at mga transaksyon, mga diskarte sa pagtatanggol at kaligtasan. Ang mga Muslim ngayon ay nahaharap sa mga panlabas na banta mula sa mga tribong nagkakaisa laban sa kanila at sa mga panloob na banta mula sa isang bagong grupo, ang Munafiq. Sa Medina, 4 na uri ng Munafiq ang lumitaw. Una, ang mga sumasabotahe na sumali sa Islam para sirain ito. Pangalawa, ang mga oportunista na nagkunwaring Muslim para protektahan ang kanilang pansariling interes. Pangatlo, yung mga sumusunod sa kanilang mga tribo nang walang anumang tunay na paniniwala. Pangapat, yung mga naniniwala sa intelektual na paraan ngunit walang lakas ng loob na baguhin ang kanilang pamumuhay at mga ambisyon. Ang kanilang mga katangian ay maikling nabanggit sa Surah Al-Baqarah. Ang mga susunod na surah ay tinatalakay ang mga ito ng mas detalyado. Sentral na tema, ang banal na patnubay. Ang surah na ito ay nagaanyaya sa mga tao na tanggapin ang patnubay ni Allah. Gumagamit ito ng mga kwento at halimbawa upang bigyang diin ang kahalagahan ng pagsunod sa banal na katotohanan. Sa unang bahagi ng ating paglalakbay sa Surah Al-Baqarah, ating ginalugad ang makasaysayang konteksto, ang mga pangyayari sa paghahayag nito, at ang mga dahilan ng kahalagahan nito bilang pinakamahabang surah sa banal na Quran. Sa bahagi 3, tayo ay susisid sa kaibuturan ng surah na ito sa pamamagitan ng pagtuklas sa malalalim nitong kahulugan, banal na patnubay, at mga makapangyarihang mensaheng dala nito para sa mga mananampalataya sa lahat ng panahon.
Manatili sa amin sa napagpapayamang paglalakbay na ito habang patuloy nating binubuksan ang karunungan at mga aral na nakapaloob sa mga banal na talatang ito, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ang inyong presensya at suporta ay mahalaga sa amin, kaya huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para manatiling konektado habang ipinapapatuloy natin ang espiritual na paghahanap na ito.